Pagkaraan ng ilang araw, nag-utos si Spearman Kyungso sa iba pang mga taong bayan upang suriin ang kanilang paligid kung may mga kainahinalang tao, at ayusin ang lahat ng mga item na ipinadala kamakailan ng Yeongdongpo Guild. Tinanong siya ng ama ni Hanho kung babalik dito ang kanyang anak at si Songwo, at sumagot si Kyungso ng oo. Pagkaraan ng ilang oras, dumating doon si Songwo habang nakasakay sa kanyang skeleton wyvern, at sinamahan ng dalawang helicopter. Si Songwo ay nakapaglanding na sa bayan ng Suwon. Nagmamadaling lumapit si Spearman Kyungso upang batiin si Songwo, at ibinalita sa kanya na walang sinuman sa kanilang bayan ang pumili sa Angel Party pagkatapos basahin ang abiso. At pinili nila ang pangatlong opsyon. Gumaan ang loob ni Songwo matapos itong marinig dahil nasa ligtas na lugar siya ngayon, at may ilang taong naniniwala sa kanya. Ipinaalam pa sa kanya ni Kyungso na pinalakas niya ang mga depensa sa paligid ng bayan kung sakaling may sumubok na umatake sa kanila, at siya ay naging kalmado pagkatapos malaman na ipinadala ng Union ang mga helicopter na ito upang suportahan sila. Sinabi ni Songwo na siya ay mali, dahil ang mga helicopter na ito ay tunay na kanilang nakolekta sa kanilang paglalakbay papunta dito. Lumalabas na sinalakay pala sila habang sinusubukan nilang makarating sa bayan ng Suwon. At pagkatapos imbestigahan ang mga piloto na ito, nalaman nilang kabilang sila sa Reconstruction Guild. Ang Union ay nasa isang pagpupulong ngayon ng ilang mga guild. Pinagkakatiwalaan siya ng prosecutor, ngunit hindi ito nangangahulugan na iginagalang din siya ng ibang mga guild sa kanyang desisyon. Noong nakaraan, sinabi ni Min Him-song kay Songwoo na siya, kasama ang Yeongdongpo Guild, ay nakatanggap ng malaking penalty pagkatapos piliin ang ikatlong opsyon, at hindi ganoon karami ang mga tao sa buong Korea na tatanggap ng ikatlong opsyon, at nawala ang lahat ng libreng buffs ng Angel Faction na ibinigay sa kanila. Ipinaalam sa kanila ni Sergeant Kim na mayroong malaking kaguluhan na nagaganap sa community forum, hindi mabilang ang mga naghahanap ng atensyon, na nagsasabi na papatayin nila ang necromancer. Ang ilang mga maliliit na utak na manlalaro ay gumagawa ng kakaibang uri ng mga livestream para makuha ang atensyon ng iba. Sinabi sa kanila ni Songwoo na huwag mag-alala tungkol dito, pero alam din niyang maaaring magkamali din siya sa anumang oras. Sinabi sa kanila ni Songwoo na ang lahat ng naghahanap ng atensyon na ito ay tatahimik kapag nagtagumpay siya sa kanyang misyon, pero habang may sasabihin pa sana siya, nakaramdam siya ng kakaiba, kusang lumabas ang World Tree Seed at nagsimulang lumutang sa harap niya. Namangha si Sergeant Kim at ang iba pa, matapos makita ang buto na kumikinang sa dilaw na kulay. Nag-pop up ang isang notification na nagpapaalam kay Songwoo na nakumpleto niya ang isang partikular na kondisyon sa pamamagitan ng pagpili sa ikatlong pangkat. Nakuha na niya ngayon ang kwalipikasyon para maging progenitor ng isang bagong team. Kung siya ay magtatanim ng World Tree Seed ngayon, ito ay lalago sa isang Divine Tree na magbibigay ng buff sa kanyang team. Kailangan lang kumpletuhin ni Songwoo ang third faction quest, at matagumpay niyang mae-establish ang bagong team. Sinusubukan ni Songwoo na isipin kung saan niya itatanim ang World Tree, ngunit sa ngayon, wala siyang ibang pagpipilian kundi itanim ito dito mismo sa bayan ng Suwon. Kailangang protektahan ni Songwoo ang Divine Tree na ito hanggang sa ito ay ganap na lumaki, dahil ito ay magiging mapaminsala kung ito ay masisira, at wala rin siyang ideya kung gaano ito kalaki kapag lumago, kaya imposibleng itago ito sa iba. Kailangan niya ang ilan sa kanyang pinagkakatiwalaang mga miyembro ng bayan upang pangalagaan ito, at iniisip niyang itanim ito sa plaza, na nasa harap ng bayan. Kinaumagahan, ang army sa ilalim ni Sergeant Kim ay nagsimulang maghukay ng lupa sa ilalim ng mga utos ni Songwoo. Makalipas ang ilang oras, nagawa nilang maghukay ng malaking butas sa lupa. Sinabihan ni Hanho ang mga tauhan ng militar na mag-iwan ng ilang espasyo para sa helicopter. Sinabihan sila ni Songwoo na ipagsawalang bahala ang helicopter dahil kulang sila ng espasyo, pero pinatigil siya ni Hanho pagkatapos sabihin na siya ang nangolekta sa mga helicopter na ito, at hindi dapat ipagsawalang bahala ang mahalagang piraso ng teknolohiyang ito. Ipinaalam ni Spearman Kyungso kay Songwoo na nag-iisip siyang maglagay ng watchtower sa palibot ng World Tree. Ang Yeongdongpo Guild ay nagpadala sa kanila ng 2 Thunder God Cannon, kaya ilalagay din nila ang mga ito. Iminumungkahi ng sergeant na dapat silang maglagay ng isang Thunder God Cannon sa tuktok ng Mountain Paldal. Magsisilbi ito bilang camouflage sa mga regular na araw. Makalipas ang ilang minuto, dumating ang mga biker gang doon.
Ipinaalam sa kanila ng leader ng gang biker, na si Tess Ong, na walang bagong halimaw na nasa malapit. Mayroon pa ring ilang mga kobold monster na gumagapang sa ilalim ng pasilyo sa loob ng isang gusali, pero ang mga malalakas na halimaw tulad ng mga warbeast ay halos wala na. Lumalabas na inalis ng mga biker gang ang mga nasirang sasakyan sa mga kalsada, at nakakita rin sila ng shop sa paligid ng bayan ng Suwon. Ang pondo upang patakbuhin ang lahat ng mga pasilidad na ito ay maayos na nakolekta ng ama ni Hanho, na may hawak ng isang special rank item sa financial na tinatawag na Vault of Pledge. Ang item na ito ay automatikong magdeposito ng ilan sa mga ginto mula sa mga kinontratang manlalaro. Ang isang tao ay maaaring magrehistro ng isang kontrata sa pamamagitan ng paglalagay ng kanyang kamay sa vault. Maaaring magpas siya ang may-ari ng vault sa ratio ng pagkolekta ng pera, at ang gintong kinita ng contractor ay automatikong idedeposito sa vault. Sa kasalukuyan, ang ratio ng pagkolekta ng pera ay nasa 10%. Mayroong 226 na contractor, at ang kasalukuyang ginto na nasa vault ay nasa 1,655,048. Karamihan sa mga tao sa bayan ay kusang loob na tinanggap ang pagpaparehistro ng kontrata, ngunit sa kaloob-looban, alam ni Hanho na ang kanyang ama ay may kainahinalang nakaraan, kaya tiyak na nagnanakaw siya ng pera mula sa vault. Sinabi ni Ji So-yeon na ang buhay sa paligid ng bayang ito ay medyo mapayapa, ngunit sinabi ni Song-woo na hindi sila maaaring manatili dito ng mas matagal dahil mayroon silang mga misyon sa buong bansa. Pagkatapos ng ilang oras, ang lupa ay perpektong ginawa para sa pagtatanim ng World Tree Seed. Inilabas ni Song-woo ang World Tree Seed, at ito ay kumikinang na may dilaw na enerhiya. Namangha ang mga taga-bayan matapos masaksihan ang World Tree Seed. Itinanim ni Song-woo ang binhi, at nakatanggap siya ng abiso na nagsasaad na ang isang mahiwagang nilalang ay nagsimulang mag-ugat sa lupain ito. Pagkaraan ng ilang minuto, ang binhi ay naglalabas ng isang malaking flash ng liwanag, na makikita mula sa malayo. Ang hidden quest ay nag-pop up, ang pamagat ng quest na ito ay For the sake of the Divine Tree. Kailangang protektahan ng mga manlalaro ang World Tree hanggang sa lumaki ito sa isang tiyak na sukat. Ang unang bunga ng World Tree na ito ay magbibigay ng permanenteng buff sa makakakain nito. Ito ay isang Divine Tree, ngunit ito ay medyo mahina pa sa ngayon, kaya ang mga halimaw na nakadama ng presensya nito ay dadating na magkakagrupo sa pagnanais ng kapangyarihan. Kailangang protektahan ng mga manlalaro ang World Tree hanggang sa maging sapat na malakas ito para protektahan ang kanyang sarili. Ang World Tree ay maaaring kumuha ng pagkain mula sa mga napatay na halimaw, at kung mas maraming halimaw ang kanilang ibibigay, mas mabilis itong lalaki. Kung ang World Tree ay mawawasak, isang unrecoverable disaster ang mangyayari sa kanilang paligid. Ang parehong quest na ito ay ibinibigay sa lahat ng 226 na manlalaro sa bayan ng Suwon, at si Song-woo ay lubos na ginaganahan para sa quest na ito. Ang mga karaniwang manlalaro mula sa bayan ay medyo natakot matapos marinig na kailangan nilang protektahan ang World Tree, laban sa hindi mabilang na mga pag-atake ng mga halimaw. Bigla na lang silang nakarinig ng malalakas na boses na nagmumula sa isang tiyak na direksyon. Papalapit na pala sa kanilang bayan ang isang grupo ng mga halimaw. Isang manlalaro mula sa watchtower ang nagsasabi sa iba na ang mga halimaw ay papalapit sa kanila mula sa alas 3. Marami mga ogre at kobold ang lumalabas sa mga imburnal. Sinabi ni Spearman Kyungso na ang sitwasyong ito ay tila pamilyar sa isang defense game, at sinabi niya sa lahat na pumunta sa kanilang mga posisyon. Inutusan niya ang mga tanker sa harap at itinalaga ang mga archer na pumwesto sa mga watchtower. Ang mga manlalaro ay nagsimulang ilipat ang mga malalaking wall structure sa harapan. Nagtanong si Hanho tungkol sa malalaking istrukturang ito, at ipinaalam sa kanya ni Sergeant Kim na ang mga ito ay tinatawag na moving castle walls. Madali nilang maipagtatanggol ang malaking bahagi ng lugar kapag ito'y pinagsama na. Ang mga magician, archers, at mga spearmen ay nagsimulang umakyat sa mga moving castle walls. Maaari itong magamit bilang isang turret. Si Hanho ay lubos na namangha dito at tinanong niya kung sino ang nakaisip ng ideyang ito. Sinabi ni Sergeant Kim na maraming mahuhusay na tao sa bayan at marami silang pinaghandaan pagkatapos ng pag-atake ng Beastman sa Yongdenpo Guild.
Pinuri nina Songwoo at Jisuyo ng mga manlalaro sa pagbuo ng mga kamangha-manghang ideyang ito at kung paanong pantay-pantay na ginagampanan ng lahat ang kanilang gawain. Gumagamit ang mga magician ng long-range magic tulad ng mga fire blast upang maalis ang unang pag-atake ng mga goblins. Pagkatapos nito, sinimulan nilang pagbabarili ng mga kobold gamit ang mga crossbow at sibat ng magkasabay. Inutusan ni Songwoo ang kanyang mga skeleton na lumabas sa abyss. Medyo malawak ang kanilang labanan at nakikita ito mula sa malayo. Lumalabas na may ilang hindi kilalang manlalaro ang nag-e-espy kay Songwoo. Ang player na ito ay nasubaybayan si Songwoo pagkatapos ng matinding mga labanan. Siya ay lubos na namangha matapos makita ang isang malaking laban na nagaganap ngayon sa kanyang harapan. Una niyang naisip na medyo cool ang necromancer na lumalaban sa absolute race. Pero ngayon ang mga bagay ay nagbago dahil ang necromancer ay may malaking bounty sa kanyang ulo. Pinili niya ang option 1 dahil ang libreng buff ay napakahusay na balewalain, at ngayon lahat ng tao na pumili ng option 1 ay hinahanap si Songwoo. Sa ngayon, kasalukuyan siyang naka-livestream sa buong kaganapan, at sinabi niya ang lokasyon ni Songwoo sa kanyang mga manunood. Siya ay personal na eksperto sa pagsubaybay, kaya ipinaubaya niya ang mga laban sa kanyang mga kasama para mapanood ng kanyang mga viewers ang buong kaganapan. May ideya na si Songwoo tungkol sa mga manlalarong ito, kaya nagpadala siya ng isang maaasahan para hulihin sila. Pagkalipas ng ilang minuto, narating ng isa sa mga orc skeleton ang rooftop kung saan nagkampong ang mga trackang team. Pagkatapos mahuli sila, bumalik ang orc skeleton kay Songwoo. Ipinaalam ni Hanho kay Songwoo na ang Korean server ay nasa ganap na kaguluhan, dahil mayroong 5 magkakaibang clan na nagbo-broadcast ng live ngayon, at kabilang sa kanila, mayroong isang tao na opisyal na nagpahayag na papatayin niya ang necromancer. Ang pamagat ng livestream na ito ay nagsasabi na pasasabugan niya ang necromancer kasama ang kanyang mga tagasunod, at mayroong 23,000 na mga tao ang nanunood sa kanya ngayon. Ipinakilala ng manlalarong ito ang kanyang sarili bilang si Terror Kim. Nasa level 16 siya, at nasa rank 10 sa rehiyon ng Sewang. Sinabi pa niya na papatayin niya ang lahat ng mga tagasunod ng necromancer sa tulong ng isang nuclear bomb. Parang medyo seryoso si Terror Kim sa plano niya. Naglabas siya ng dilaw na bola at nagtanong kay Songwoo kung gusto niya ang mga bomba. Itinapon niya ang dilaw na bola, habang sinasabi na palagi niyang nakikita ang necromancer na nakikipaglaro sa mga sumasabog na bangkay. Ang dilaw na bola na ibinato niya sa likod ay nagresulta sa isang napakalaking pagsabog. Isang malaking gusali sa likod nila ang gumuho sa loob ng ilang segundo. Terrorist ang tawag sa class ni Terror Kim, kaya naman number 1 siya pagdating sa pag-handle ng mga pagsabog. Mayroon siyang partikular na kasanayan na ginagamit niya sa paggawa ng mga bomba, at ang dilaw na bombang iyon ang pinakamahina sa iba niyang nagagawa. Maaari rin siyang gumawa ng kakaibang uri ng bomba pagkatapos ng bawat 24 na oras, at sa lahat ng oras na ito ay iniisip niya kung saan niya iyon gagamitin. Ngunit ngayon ay gagamitin niya ito sa bayan ng Suwon, at sigurado siyang kahit ang necromancer ay hindi makakatiis sa epekto nito. Sinabi pa niya na lahat ng sumusunod sa kanya ay mga bastardo, at wala siyang pagsisisi kahit na ang buong populasyon ng Suwon ay mapahamak kasama ang necromancer. Determinado siyang pasasabugan ng buong lugar kasama ang necromancer, at sisiguraduhin niyang makukuha niya ang bounty sa ulo ni Songwoo. Sinabi ni Hanho na may sira sa ulo ang taong ito, dahil pupunta lang siya dito ng palihim at ihahagis ang bombang iyon, ngunit naka-livestream siya at inihahayag sa public ang mga ito, at marahil ay nagpapatawa lang siya. Sinabi ni Jisoo Yun na hindi naman siguro pagpapatawa ang sinasabi niya, at dapat maghanda sila upang pigilan siya. Dagdag pa, sila ay nasa isang sitwasyon kung saan hindi na nila kayang lumipat ng kanilang base, na isang malaking disadvantage. Iniisip ni Songwoo na ang taong ito ay lumuwag na ang tornilyo sa ulo, dahil hindi lang niya tina-target si Songwoo, kundi papatayin niya ang lahat ng nasa bayan upang makakuha ng mga experience points at mga reward. Si Songwoo ay nag-double check sa kanilang buong base para sa anumang bomba, at sa huli ay nakalapit siya sa binhi ng World Tree. Si Spearman Kyung-soo ay nagulat sa kanya, na nagsasabi na walang mga banta sa malapit sa ngayon. Paminsan-minsan ay lumilitaw ang mga monster mob, na nagpapatunay na ito'y mabuti para sa kanila. Pinayuhan sila ni Songwoo na maging mas mapagbantay,
dahil ang mga halimaw ngayon ang pinakamaliit sa kanilang mga alalahanin. Karamihan sa mga video na na-upload sa mga online forum ay minsan ay mga kasinungalingan lamang, pero palaging may mga tao na kumukuha ng mga pagkakataong ito. Pagkalipas ng ilang minuto, may lumabas na notification na nagsasabing lumaki na ang buto ng World Tree ng 11%. Iniisip ni Songwoo na wala namang masyadong paglaki kahit nasa 11% na ito, at tinanong siya ni Ji So-yun kung ano ang kanilang gagawin pagkatapos makalikha ng ikatlong faction. Sinabi ni Songwoo na wala siyang ideya tungkol dito, ngunit alam niyang tiyak na ito ang pinakamagandang opsyon sa lahat ng pagpipilian. Alam na alam ni Songwoo na may katapusan ang larong ito. Hindi pa siya nakakita ng mga anghel o diablo na lumabas sa mga prophecy stone, at hindi niya iniisip na makakatulong sila sa mga tao na magkaroon ng magandang ending. Kaya naman mas tama para sa mga tao na magpasya ng ending para sa kanilang sarili. Bukod dito, ang mga faction ng anghel at diablo ay hindi kaalyado ng mga tao. Sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa mga quest, masasabi niya na tinatrato lamang ang mga tao bilang mga mababang uri sa kanila, na ginagawang mga utusan lamang. Kahit na wala ang pangatlong option, malamang na hindi niya pipiliin na sundin ang dalawang faction. Medyo nagalit si Spearman Kyungso dahil nung nakaraan, pinatay ng mga vampira ang kanyang mga kaibigan, at tinanong niya si Songwoo kung malalaman nila ang taong lumikha ng larong ito. Talagang gusto niyang makilala ang lumikha ng larong ito, na hindi alam ang tungkol sa kung ano ang nangyayari, na nagresulta sa pagkamatay ng hindi mabilang na mga tao. Ang mga bantay ay nakatalaga sa mga watchtower. Nang bigla na lang, isang malaking pagsabog ang nangyari, na nagpalipad sa mga bantay mula sa watchtower. Naalarma ang buong bayan matapos marinig ang tunog ng pagsabog, at inutusan ni Spearman Kyungso ang kanyang mga tauhan na ipaalam kay Songwoo ang tungkol sa sitwasyon. Inutusan pa niya ang kanyang mga tauhan na magpalipad ng mga drone para malaman ang patungkol sa mga umaatake. Lumalabas na ang umaatake ay si Terror Kim, at siya ay tumatawa ng malakas kasama ang kanyang mga tauhan. Sinabi ni Terror Kim na ang kanilang mga depensa ay medyo kulang, at inaasahan pa naman niya ang higit na mga barrier mula sa kilalang bayan ng Suwon, na sinusuportahan ng second-rank player na Necromancer. Si Songwoo ay sumugod kay Terror Kim, pero binalaan siya na naihanda na niya ang lahat ng maaga. Pinayuhan niya si Songwoo na tumakas na lamang. Naghanda si Terror Kim ng isang malaking pagsabog, at sinabi niya na dederecho na siya sa kasukdulan ng walang anumang paliwanag. Sinabihan niya ang lahat na tingnang mabuti ang pagtatapos ng kanilang The Necromancer. Ang radius ng skill na ito ay napakalaki, at maaari nitong ganap na sirain ang isang buong apartment. Lumilitaw ang isang abiso ng babala, na nagpapalam sa kanila na tinawag ang isang madilim na red storm sa lugar. Ang mga manlalaro ng Suwon ay natakot pagkatapos makita ito, at sinabi ni Songwoo sa kanilang lahat na dumapa. Sinabihan ni Songwoo si Raiti na umakyat, at tumalon si Raiti gamit ang balikat ni Songwoo. Tumalon si Raiti sa tabi mismo ng bomba, at hinaranggan niya ang pagsabog gamit ang isang shield. Natarante si Terror Kim pagkatapos makita ito. Hindi niya alam ang dahilan kung bakit hindi gumawa ng pinsala ang kanyang bomba, at napunta si Raiti sa kanyang harapan. Sinabi ni Songwoo na ang bombang ito ay isang kasanayan, at hindi isang item, at siya ang may pinakamahusay na shield upang labanan ang mga skill na tulad nito. Lumalabas na ang shield na ginamit ni Raiti ay ang Mountains Goblin Shield, na nakuha noon ni Songwoo pagkatapos talunin ang Red Rider, at ang kalasag na ito ay kayang magpawalang bisa ng 3 magic attack, at mayroon itong cooldown na 1 oras. Si Terror Kim ay nasa isang desperado na sitwasyon, kaya susubukan niyang gawin ang lahat sa kanyang susunod na pag-atake. Ngunit bago pa niya magawa ang anumang bagay, ang kanyang mga kamay ay sumabog. Gumamit pala si Songwoo ng Dwarven Hand Cannon. Lumingon si Songwoo at nalaman na ang defense team ng kanyang bayan ay mukhang natatakot, at ang kanilang moral ay bumababa. Tinawag ni Songwoo ang cameraman na kasama ni Terror Kim. Pinakita ni Songwoo ang kanyang kapangyarihan, habang sinasabi niya sa cameraman na i-record ang lahat mula ngayon, dahil gagawa siya ng mahalagang anunsyo. Sinabi ni Songwoo na gagawa siya ng 3 pangako sa lahat ng manlalaro sa Korean server. Hahabulin niya at papatayin ang lahat ng mga bastardo na nagpapahayag na sila ay dadating upang patayin siya o huhulaan ang kanyang kamatayan.
Kasabay nito, sinubukan ni Terror Kim na gumawa ng palihim na pag-atake kay Songwoo, ngunit pinasabog siya. Sinabi pa ni Songwoo na papatayin niya ang mga bastardo na nanunumpa na sumama sa mga Angel o sa Devil faction. Pinatay ni Songwoo ang bawat miyembro na sumama kay Terror Kim para malinawan ang kanyang pinupunto. Pinuhay ni Songwoo ang mga manlalarong iyon upang sabihin sa mga taong nanunood sa stream na ang kanilang pagdurusa ay hindi matatapos kahit patay na sila, dahil bubuhayin niya sila at pahihirapan sa nalalabing kawalang hanggan. Pero kung sasali sila sa ikatlong faction na gagawin niya, personal niyang igagarantiya ang kanilang kaligtasan. Iniisip ni Songwoo na hindi siya isang mahusay na pinuno dahil wala siyang gaanong kaalaman sa politika, kaya mas mabuti kung ipakita niya sa kanila ang kanyang malakas na aura. Ito lang ang paraan para pigilan niya ang mga halimaw na sumusugod ngayon. Pagkaraan ng ilang oras, ang streamer na naghahanap ng atensyon na nagsasabing papatayin niya ang necromancer, ay nagsasagawa ng pampublikong paghingi ng tawad sa kanyang livestream. Sinabi niya na ang kanyang utak ay wala sa ayos, at taos-puso siyang humihingi ng tawad ngayon. Inihiling pa niya na kung sino man sa mga kaibigan ng necromancer ang nanunood ng stream na ito, dapat nilang ipakita ang kanyang video ng paghingi ng tawad sa kanya. Sinabi pa niya na pinaplano niyang sumali sa ikatlong pangkat kasama ang kanyang mga kaibigan. Sinabi ni Minhwa Song, na nanunood ng stream, na hindi niya alam kung paano iniisip ng mga walang utak na manlalaro, na kaya nilang patayin ang isang tao na nasa second rank ng kanilang server. Mayroong kamakailang popular na post ng isang taong nagngangalang Miss Choi, na nagsasabing pinipili ng mga bastard na ito ang unang option at iniisip na kaya nilang patayin ang second-rank player o papatayin siya ng iba para sa kanila, at lahat sila ay makakakuha ng mga reward ng libre. At sa ngayon, nakikiusap sila sa necromancer na iligtas sila, dahil sa lalong madaling panahon ay lilinisin ng necromancer ang buong komunidad mula sa mga oportunistang lumalaban sa kanya. Sinabi ni Minhwa Song na sa pagkakataong ito, ang necromancer ay gumagawa ng isang magandang trabaho, at ang buong server ay nagkakagulo. Nawala ang lahat ng masasamang komento, at si Songwoo ay nakakakuha ng maraming mga post ng pagpapahalaga, at ang kanyang kasikatan ay tumataas ng husto. Sa ngayon, medyo nahihiya ang prosecutor, dahil pinili rin niya ang faction ng Anghel, pero wala siyang ideya na gagawa pala si Songwoo ng sarili niyang faction. Wala siyang ibang pagpipilian kundi ang makipaghiwalay kay Songwoo pagkatapos piliin ang faction ng Anghel, at ngayon ay bumalik ang desisyong ito para sumakit na naman ang kanyang puwet. Inutusan ng prosecutor si Minhwa Song na mag-recruit ng higit pang mga manlalaro at bumuo ng isang bagong scouting team, na siyang may katungkulan sa paghahanap ng iba pang mga rebulto. Tinanong siya ni Minhem Song kung iniisip niyang gawing kaaway niya ang necromancer, dahil idineklara ni Songwoo na papatayin niya ang lahat ng nasa faction ng Anghel o Diablo. Sinabi sa kanila ng prosecutor na hindi siya ganoon ka-brutal, at iniisip niyang gamitin ang mga rebulto para makipag-negotiate kay Songwoo dahil siya ay isang makatwirang tao. Alam ng prosecutor na hindi siya pwedeng gumawa ng anumang padalos-dalos na desisyon sa ngayon, at kailangan niyang magpakatatag, kung hindi, siya ay tatangayin ng iba. Ipinaalam ni Minhwa Song sa prosecutor na ang isa pang estatwa ng Anghel ay natagpuan sa lugar ng Gimpo. Ang prosecutor ay lubos na masaya pagkatapos marinig ito, at sinabi niya sa kanya na higpitan ang seguridad at simulan ang operasyon ng transportasyon kaagad. Sinabi ni Minhwa Song na ang estatwa na ito ay medyo naiiba sa mga nauna. Hindi tulad ng naunang estatwa ng Anghel, ang isang ito ay may 4 na pakpak sa halip na 2. Iniisip ng prosecutor na baka may mga ranggo din sa mga angel statues.